Siya si Lisa, lagi niyang sinusurpresa ang kanyang ina tuwing umuuwi siya sa kanilang bahay. Isang araw, umuwi siya at sinurpresa ang kanyang ina na abala sa pag-aalaga ng mga bulaklak sa kanilang hardin. Pinuri ni Lisa ang kagandahan ng mga bulaklak na tinatanim ng kanyang ina at sinabi ng ina na ang lihim sa magagandang bulaklak ay ang tamang pagdilig. Habang nagkukwentuhan sila sa hardin, inatake sa puso ang ina ni Lisa. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay nagdulot ng malalim na kalungkutan kay Lisa dahil siya ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay. Pinatawag si Lisa ng kanyang ama sa Manila dahil may mahalagang sasabihin sa kanya. Sa hapagkainan, sinabi ng kanyang ama na buntis na ang kinakasama nitong si Hesa at kailangan nilang magpakasal. Nagalit si Lisa sa balitang ito at sinabi sa kanyang ama na hindi pa sila handa para sa ganoong desisyon dahil kamamatay lang ng kanyang ina. Habang nasa kwarto sina Jessa at ang ama ni Lisa, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Hindi nagtagal, ang kanilang loving-loving dahil biglang inatake sa puso ang ama ni Lisa, kaya tinigil nila ang kanilang ginagawa. Nabitin si Jessa sa nangyari, kaya tinawagan niya si Jared at sinabing magkita sila sa motel. Sa motel, nagkaroon ng mainit na tagpo sina Jessa at Jared. Gusto ni Jessa na iputok ni Jared sa loob, ngunit ayaw ni Jared dahil gusto niyang pakasalan si Lisa. Habang naglalagay ng lotion si Lisa sa kanyang katawan, dumating si Gino, ang bagong hardinero na may dalang palakol. Nagulat si Lisa at napasigaw na agad namang sinuntok ni Jared. Tinulungan ni Jessa si Gino at dinala niya sa kwarto Gino. Tinanong ni Jessa kung bakit ang palayaw ni Gino ay 8. Nahihiyang sagot ni Gino na dahil sa laki ng kanyang batuta. Nagkita si Lisa at ang kanyang pamilya kasama si Jared upang pag-usapan ang plano niyang negosyo sa mga bulaklak. Masaya si Lisa sa balitang tutulungan siya ng mga magulang ni Jared. Ngunit nagulat si Lisa nang sabihin ng kanyang ama na dapat nilang planuhin ang kanilang kasal. Nagalit siya at umalis, pumunta siya sa hardin upang uminom ng alak. Nilapitan siya ni Gino, binigyan siya ng bulaklak at nagkwentuhan sila. Pinayuhan siya ni Lisa na alagaan ang mga halaman. Sumagot si Gino na madali lang alagaan ang mga halaman basta't nasa tamang dilig lang. Nalasing si Lisa at hinalikan si Gino. Nagulat si Gino at sinabing lasing si Lisa. Ngunit nagpatuloy sila sa kanilang mainit na tagpo. Pumasok si Gino sa kanyang kwarto, kung saan nagulat siya nang makita si Hesa. Hinalikan ni Hesa si Gino at pinatulan naman ito ni Gino. Nagpatuloy ang kanilang mainit na tagpo. Binigyan ni Jessa si Gino ng sapatos at damit at isang cellphone para gamitin kapag magtatalik sila ni Lisa. Nagulat si Gino at tinanong si Hesa kung bakit kailangan ang kamera. Sinabi ni Hesa na i-record ni Gino ang pagtatalik nila ni Lisa. Sinagot naman ito ni Gino na lasing lang si Lisa ng mga pangyayaring iyon. Sinabihan naman siya ni Jessa na baka maulit muli ang kanilang pagtatalik. Inutusan si Gino na i-record ang kanilang pagtatalik upang hindi siya isumbong ni Hesa sa ama ni Lisa. Nag-usap sina Jared at Lisa sa bakuran. Sinabi ni Jared na mahal niya si Lisa, ngunit sinagot siya ni Lisa na kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Niyakap siya ni Jared at hinalikan sa liig. Nagalit si Lisa at pinaalis si Jared. Umalis si Jared na humihingi ng tawad sa kanyang ginawa. Pumasok si Lisa sa kwarto ni Gino at ibinahagi ang kanyang problema sa kanya. Tinukoy ni Lisa ang ginawa sa kanya ni Jared at tinanong si Gino kung may nararamdaman ito sa kanya. Tinanong siya ni Gino na bakit hindi niya nagustuhan si Jared dahil mayaman naman ito at gwapo pa. Sinagot siya ni Lisa na siya ang gusto ni Lisa at niyakap niya ito. Nagkaroon sila ng mainit na tagpo ng kanilang katawan at nirecord ito ni Gino. Nagkita si Jared at Jessa sa motel. Binuhos ni Jared ang kanyang nararamdaman kay Jessa sa mainit nilang haplos. Ibinahagi nito ang sinabi ni Lisa sa kanya na kaibigan lang ang tingin sa kanya. Sinabihan naman ito ni Jessa na mag-propose si Jared sa harapan ng maraming tao upang hindi tumanggi si Lisa. Nakakuha si Jared ang ideya mula kay Jessa. Dinala ni Lisa si Gino sa isang espesyal na hardin at sinabing dadalhin niya lamang doon ang isang taong mahalaga sa kanya.
Hinalikan ni Gino si Lisa at naghaplos na naman ang kanilang mga mainit na katawan. Ibinigay ni Gino ang recording nila ni Lisa kay Jessa at nagpasalamat si Jessa. Bago umalis si Jessa, hinalikan siya ni Gino at hinubad ng pang-ibaba na suot. Pinakain ang kanyang talong kay Hesa. Nakita ni Lisa ang ginawa nila, Gino at Jessa. Umiyak si Lisa sa labas ng kwarto. Sinabi ni Lisa na nakakadiri si Gino at sinabi na si Jared na lang sana ang pinili niya. Habang nasa family reunion, excited si Jared para sa kanyang proposal. Tinanong niya si Jessa kung ayos na ang lahat para sa proposal. Sinabi ni Jessa na ayos na ang lahat at iniabot ang isang USB sa nag-ooperate ng presentation. Sa proposal, lumuhod si Jared at tinanong siya ni Jared na, "Will you marry me, Lisa?" Biglang nag-flash sa screen ang video ng pagkain ni Jessa ng hotdog ni Gino. Nagalit si Lisa at sinampal si Jessa. Humingi ng tawad si Jessa sa ama ni Lisa. Nagkaroon ng tensyon at nagkaroon ng aksidente dahil napunta ang kamay ni Jessa sa isang kutsilyo. Dumilim ang paningin nito at sasaksakin niya sana si Lisa, subalit hinarangan siya ng ama ni Lisa. Kaya ang ama ni Lisa ang nasaksak. Humagulgol sa iyak si Lisa sa sinapit ng ama nito na wala ng buhay. Kinamusta ni Gino si Lisa at humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi ni Lisa na wala siyang kasalanan, kundi si Jessa ang may kasalanan ng lahat. Nagyakapan sila at nagpasya na magtulungan sa pag-aalaga ng hardin. Naglagay si Gino ng bulaklak sa buhok ni Lisa at hinalikan siya.